Okay, what's up mga kulisap? Today is another day. At dahil araw na naman nga ng linggo mga par, kaya wala tayong pasok. Pero buti na lang mga par at nagkaroon tayo ng gagawin ngayon dahil meron nag-message sa atin na linisin nga daw ang kanyang aircon. Kaya naman mga par, wala nang bakit at umagang umaga pinuntahan na kagad namin yan ni Sir Francis. Kaya naman mga par, kung kayo naiinitan na, tara, ano pang inaantay at linisin na natin yan. At baka tayo maunahan pa, kaya tara na, let's go! Okay par, magandang araw. Araw nga pala ng linggo ngayon par at wala tayong pasok, pero may nag-message sa atin, magpapalinis daw siya ng aircon, kaya meron tayong extra job at pupuntahan namin ngayon. Kaya tara par at samahan nyo kami. Let's go! At eto na nga mga par, alas 8 pa lang ng umaga nandito na kagad si Sir Francis. Galing pa nga pala siya Naik at pumunta pa dito sa atin, dito sa Tansa. Ang ruta nga pala natin ngayon mga par, sa Noveleta, Cavite. At doon nga ang lokasyon ng ating customer. At sa mga oras nga na to mga pare, palabas na nga kami ng Robinson, Gentry. Dahil nakamotor naman tayo mga par, kaya saglit lang natin biyabiyahin yan. Siguro mga par, tansyameter ko lang mga 10 to 15 minutes lang ang biyahe papuntang Noveleta. Kaya huwag ka mainip par, saglit lang yung biyahe na to, stay put ka lang dyan. At sa kasalukuyang oras na to mga pare, nandito nga kami, kakababa lang namin ng tulay. At hindi ko na nga alam kung anong lugar to, kung sakop na ba to ng Kawit o sakop na ng Noveleta. Maglilinis lang naman kami ng aircon, kailangan pang alamin yung mga lugar na dadaanan. Anak ng teting oh. At mga ilang minuto nga lang mga par at narating na rin natin tong San Jose. At dito nga tayo papasok sa San Antonio. At dito nga naninirahan ng ating customer ngayong araw mga par. So medyo nahirapan nga tayo hanapin yung exact location ng ating customer mga par. Pero kamo nga mga pare, pag marunong ka magtanong hindi ka maliligaw. Kaya naman mga ilang minuto lang mga par at narating na rin natin yung bahay ng ating pupuntahan. At ang ating customer nga pala mga par ay walang iba kundi si Ma'am Mendoza ng Oakway Philippines. So shoutout po sa inyo ma'am. At sa mga oras nga pala na to mga pare, binabaklas ko na yung kaha ng aircon at habang si Sir Francis naman nandun sa labas. At sineset up naman ang aming gagamiting pressure washer sa paglilinis na itong aircon. At sa mga oras nga na to mga pare, tatanggalin muna natin itong filter. At sa pagbaklas nga natin ng filter mga pare, dito natin napansin na medyo madumi na nga. At kailangan na nga talagang linisin ang buong unit. So mga pare, huwag naman kayo magtataka kung bakit dumudumi ba yung filter. Dahil itong filter nga mga pare, kinabit yan para nga siya yung sasalo sa lahat ng dumi para hindi makapasok doon sa loob ng unit. At bago nga natin tuluyang baklasin itong kaha ng aircon mga par, kinakailangan muna nating patayin ang kanyang main breaker dahil tubig po ang ating gagamitin sa paglinis, kaya delikado talaga mga par. At dito na nga natin itutuloy ang pagbaklas ng kanyang kaha. Hindi naman tayo magaling sa ganitong klaseng trabaho mga par. Meron na rin naman tayong konting kaalaman dahil sa ating experience na madalas na rin naman nating gawin. So kaya kahit pa paano mga pare, nakakaintindi na rin tayo. At isa pa, may kasama tayong veterano, si Sir Francis. Kaya mga par, kung nagbabalak po kayo magpakabit ng aircon, nag-i-install din po kami ng aircon. At kung gusto nyo rin po magpa-relocate ng aircon, lilipat din po natin yan kahit sa kapitbahay pa. At isa pa po pala mga par, kung nakukulangan na po kayo sa preyon ng inyong mga aircon, kayang-kaya rin po natin yung kargahan. At gusto ko lang naman sabihin mga par na hindi ko po kaya mag-isa lahat ng trabaho na to. Dahil unang-una nga po bago pa lang po sa ganitong klaseng mga trabaho. Mas maganda pa rin po talaga may kasama tayong mas marunong at mas magaling. Pero syempre mga par, magpapatuloy pa rin tayo sa ganitong klaseng trabaho para syempre mas lumawak pa at madagdagan pa ang ating kaalaman. Kaya nga mga pare, kung gusto mo talagang matuto, kailangan mo talagang magpursige. Kaya naman may mga bagay tayong gustong matutunan mga par, walang ibang tutulong sa atin kundi ang sarili natin. Dahil kahit ganong kagustuhan man ang nagtuturo sa'yo upang matuto ka, kung ayaw mo naman talagang hindi ka matututo. Pero kung gusto mo talaga, walang bagay na hindi mo kayang gawin. Walang imposible. At dahil sa panahon na rin ngayon mga par, sa sobrang hirap ng buhay, isang malaking kayamanan ang maraming nalalaman. Kahit ano pong trabaho ang ipatrabaho nyo sa amin, kung gusto nyo, gibahin natin yung bahay nyo tapos gawin ulit natin At dito nga mga pare, lilinisin muna natin yung mga binaklas natin kanina para mamaya sa pagbalik natin preskong-presko ang kanyang AC. At habang naglilinis nga dyan Sir Franz mga pare, doon naman tayo sa loob at babalutan natin ng pansalo ng tubig yung pinaka-unit dahil babarilin nga natin ng tubig to mamaya. Sa totoo lang mga par, hindi po basta-basta yung ganitong klase ng trabaho, masyadong delikado. Unang-una nga dahil ang gagamitin natin panlinis dito tubig. May mga parts na hindi talaga pwedeng mabasa tulad ng PCB dahil yan talaga pag nabasa mo
mo par. At pagkatapos mong linisin, pag binuksan hindi umandar, naku po, siguradong magtago ka na sa sinapupunan ng iyong nanay. Pero hindi nga mga par, syempre once na nilinis nyo yan at hindi umandar pagkatapos yung linisin, talagang sagot nyo yan par. Yun yung isa sa mabigat sa ganitong klaseng trabaho. Kaya nga nagtrabaho para magkapera, mukhang gagastos ka pa kapag ganun ang nangyari. Kaya sa lahat ng trabaho mga pare, kailangan naman natin talaga na dapat talagang sigurado tayo bago tayo magpatuloy. Dahil talagang malaking perwisyo pag hindi ka sigurado. At dito nga mga par, kung mapapansin nyo sinisimulan na nga ni Sir Francis barilin ng tubig itong pinaka-unit. So ganyan nga lang mga par, dahan-dahan lang at saktuhan lang yung pressure dapat nung ating pressure washer. Dahil hindi nga pwedeng masyadong malakas ang pressure dyan mga par dahil baka may masirang part sa loob. Isang malaking problema na naman yung par pag ganun ang nangyari. Medyo natagalan nga kami dyan mga par dahil yung tubig nga ay tumatagos dun sa pader at tumutulo sa sahig, nakakaya naman sa may-ari. Pero normal naman yung mga ganong klaseng bagay mga par dahil tubig nga yung ginagamit natin at napakahirap pigilan nito. Hanggat may butas, lulusot yan. Parang ikaw lang yan par. Kaya ayun mga par, kahit anong pag-iingat talaga hindi talaga maiiwasan. Kaya naman maglilinis na lang tayo mamaya pagkatapos mag-spray ni Sir Francis. At dito mga pare, tatapusin na nga natin ang ating pagbabaril dito sa unit. Basta't nakasisiguro na kayo na-spray nyo na yung bawat singit nitong unit. Medyo matagal nga lang talaga yung proseso nung part na to mga par. Dapat talaga malinis na malinis ang ating unit para pagbuga ng lamig mamaya swabing swabe. At pagkatapos nga natin dito mga pare, titirahin na rin ni Sir Francis itong outdoor ng unit. Nandito nga lang sa gilid ng bintana yung outdoor niya mga par, kaya dyan na lang siya umakyat. Dati naman kami mga unggoy mga par, kaya sanay na sanay talaga kami sa mga akyatan. At dito naman mga pare, pinupunasan ko nga ng kanebo itong unit para mawala yung tulo-tulo niya. Kasi pag kinabit natin yung kaha niyan at may tumutulo-tulo pa dyan mga pare, mapupuno yung kaha at maaaring tumulo sa baba. Nervyusin pa dyan yung may-ari, baka sabihin nagkatulo na. Mahirap pa namang gamutin yun. At dito nga mga pare, patuloy pa rin binibiran Sir Francis itong outdoor. Medyo natagalan din siya dyan kasi napakahirap nga rin ng pwesto. At isa pa nga mga pare, mas madumi nga to gawa ito nga yung nasa labas. Kaya medyo mabusisi din ang paglilinis nito. At habang patuloy nyo nga nililinis itong outdoor mga pare, doon naman tayo sa loob at maglilinis naman tayo ng mga pinagkalatan at pinagtubigan natin doon sa baba. At dito nga mga pare, mamapin lang natin yung baba, yung medyo nabasa ng tubig kanina. At para na rin hindi nakakaya sa may-ari, para hindi na siya maglinis pa mamaya. At pagkatapos nga natin mag-map dyan mga par, ikakabit na rin natin yung mga binaklas natin dyan kanina. Pero syempre mga par, sisiguraduhin muna natin na hindi na pumapatak at hindi na tumutulo yung mga tubig dito sa kanyang kaha. Baka kasi mamaya may matuluan dun sa unit, pagbukas natin hindi na umandar. So sa pagbalik naman nito mga par, ganun lang kung paano natin binaklas. Pero syempre ingat pa rin at tatandaan kung saan natin tinanggal yung mga tornilyo. Minsan kasi par, nangyayari talaga sa totoong buhay, nakakabit na yung buong unit, buo na, pero bakit ganun? May natitira pang isang tornilyo. Ang nangyari sakto lang naman nung binaklas, pero nung kinabit sumobra pa. Anak ka ng teting talaga. At dito nga mga pare, tinawag natin yung may-ari at tuturuan natin kung paano ba tinatanggal itong filter. Para kung medyo tumagal na ulit itong unit, pwede niyang linisan itong filter. Dahil ito nga ang first aid ng paglilinis nitong aircon. Importante din tong malinis palagi ang kanilang mga filter. So ayun nga mga par, at naibalik na ulit natin ang mga binaklas natin kanina. Ready to fight na ulit itong kanyang aircon. At pagkatapos nga dyan mga pare, pwede na kaagad natin subukan yan at i-on lang natin yung breaker para malaman kaagad natin kung aandar pa ba. So ayun nga mga par, iseset lang natin siya ng 20 at hahayaan lang muna natin siya umandar hanggang 5 minutes. At ayun nga mga par, natapos na rin tayo sa ating paglilinis. At pagkatapos nga inihaya nga tayo dito ni Ma'am Christine na naghanda nga daw siya ng pagkain at kami kumain muna daw. Syempre blessing yan, kaya tara mga par at kain muna po tayo para mapawi na rin ang ating pagod. Kaya mga par, kung sakasakali pong kailangan nyo magpalinis ng aircon, magpa-relocate o magpakarga ng preyon, pwede nyo kaming tawagan mga par. At sa paglilinis naman po ng aircon mga par, kung magtatanong po kayo kung magkano nga ba ang bayaran, so hindi po natin masasabi yan, depende pa rin po yan sa HP o sa horsepower. So ayun nga mga par, kwento-kwentuhan lang habang kumakain at para makapagpahinga na rin. At mga ilang minuto nga rin mga pare, natapos na rin po kami sa aming kinakain. Maraming salamat po Ma'am Mendoza sa iyong pamerienda, nag-abala ka pa.
So ayun nga mga par, pagkatapos nga natin kumain dyan inayos na rin namin ang aming mga gamit sa labas at kami uuwi na rin. At ayun nga mga par, sa aming pag-uwi nga ni Sir Francis pinabaunan pa kami ng Tagalawang suman. Kaya naman mga par, maraming salamat ulit sa iyong matyagang panonood. Please follow Kuya Bobby KB at hanggang dito na lang ulit ang ating for today's video. Maraming salamat sa inyong lahat mga par. So paano mga par, hanggang sa muli, paalam!